Magandang araw po sa inyo, Sargimbal, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento kung saan naranasan kong tratuhin na parang hindi tao. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Apat kaming magkakapatid. Ako ang pangatlo at may kuya at ate ako. Lahat sila ay madalas mabilhan ng bagong damit, nakakakain ng masarap na pagkain, at walang iniisip kundi mag-aral lang. Ako, maghihintay ng tira-tira na lang pagkain at mga pinaglumaang damit. Nasubukan ko namang mag-aral, pero ang kabayaran ng pag-aaral ko ay ang paghihirap ko dito sa bahay at makatanggap ng paulit-ulit na masasakit na salita. Salot ka dito. Hindi ka namin anak dahil isa kang ampon. Wala kang kwenta. Paulit-ulit kong narinig ang mga salitang ito. Kaya lumaki akong nasanay na rin sa pakikitungo nila. 13 anyos ako nang mangyari ito. Habang nakaupo ako sa tabi ng kusina, naririnig ko ang sigawan ng mga magulang ko. Nag-aaway silang dalawa. At sa gilid naman nila ay nandoon si Ate Beatrice, ang aking ate na walang tigil sa pag-iyak. Binilhan kita ng bagong cellphone tapos iwawala mo lang. Doon ko lang po iniwan sa labas eh. Tapos pagbalik ko wala na. Maya't maya, lumapit sa akin si Papa at sinuntok ako. Nagulat ako at napatumba sa kinauupuan ko. Wala namang ibang tao dito, kundi ikaw. Simula ng pinanganak ka, puro na lang kamalasan ang nangyari sa amin. Wala po akong ginagawang masama. Wala po akong ninanakaw na cellphone. Makinig din naman po kayo sa akin, Papa. Huwag na huwag mo akong matatawag na Papa. Hindi kita anak. Wala akong anak na magnanakaw na salot. Pagkasabi niya ng mga iyon, ay galit na galit siyang lumabas ng bahay. At si Mama naman ay walang imik at umalis na lang din siya. Naiwan akong luhaan habang hawak ko ang kanang pisngi kong namamaga. Kinaumagahan, habang nag-aayos ng higaan ng ate ko, nakita na niya ang kanyang phone na natakpan lang pala ng kanyang unan. Maghapon niya akong hindi kinausap. Ni isang sorry galing sa kanya o kahit kay Papa ay wala akong natanggap. Walang humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos doon ay hinayaan ko na lang sila. Pero habang tumatagal, mas pinapahirap nila ang sitwasyon ko. Ang dating alas 6 na paggising ko ay naging alas 5 na ng umaga para makapagluto ng almusal na sila naman ang unang kakain. Naglalaba ako ng mga damit na hindi sa akin, kundi sa kanilang lahat. Nag-iigib ako ng tubig para may panligo sila ate, kuya at si Bunso kapag papasok na sila sa school. Ako, Sargimbal, tumigil na po ako sa pag-aaral. Hindi po dahil ayoko na mag-aral, kundi dahil hindi na ako pinapayagan ni Papa. Ang sabi niya, hindi na raw nila ako kayang pag-aralin. Kulang na daw ang kinikita nila sa karinderya at wala raw ibang magtatrabaho sa bahay. Kaya ako na lang ang dapat gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Araw-araw ganito. Walang bayad o wala man lang pasasalamat. Gusto kong mag-aral. Gusto ko pong makaalis dito sa Sargimbal. Pero paano? Kung ang tingin nila sa akin ay hindi anak, kundi alipin. Kaya lumaki akong may maraming kulang. Maraming bagay na gustong gawin. Mga pangarap na sana ay nasimulan ko pa noong bata pa ako. Pero hindi ko magawa. Hindi dahil ayoko, kundi dahil wala akong karapatang pumili. Bata pa lang ako, tumutulong na ako sa karinderya. At nang magkaedad ako, doon na rin ako nagtrabaho bilang janitor sa isang kilalang fast food at tumutulong sa gastusin sa bahay. Isang gabi, pinakiusapan ako ni Ate Beatrice na puntahan si Papa, na nasa kabilang kanto lang daw siya.
lasing na naman at nag-iinom. Wala si Kuya Hubert sa bahay kaya ako lang ang pwedeng sumundo. Pagdating ko roon, doon ko narinig ang usapan na hindi ko kailanman makakalimutan. Nagkukwentuhan sila ng mga kainuman niya. Nakatayo lang ako sa di kalayuan, nakatalikod sa poste, habang pinipilit kong pakalmahin ang kaba sa dibdib ko. May pamilya naman siya. Pero bakit pa niya pinaampun sa amin ng batang yon? Araw-araw akong minamala simula nung dumating siya rito. Huminga ako ng malalim sa narinig ko. Bakit pa kasi dumating yan Jason na yan sa bahay? Usap-usapan pa naman dito na hindi ko raw anak. Hindi naman talaga. Kundi lang tinanggap ni Marisa yan, di sana walang salot sa bahay namin. Kaninong anak ba kasi talaga yan, pare? Kilala mo ba si paring Elias, pare? Yung asawa ni Leia na kapatid ng misis ko. Anak nila yon. Pero bakit sa amin ipinasa? Kami pa ang pinaampunan. Ni minsan hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa kukote nilang mag-asawa Nagtatrabaho pa naman si Leia sa Qatar. Kaya mas may kaya sila kaysa sa amin. Baka may tinatago sila, pare. Kaya nga, pare, si Marisa tikom ang bibig. Kahit anong pilit ko ayaw niya magsalita. Basta na lang iniwan sa amin ng bata. Parang napatigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o haharapin siya. Pero natigilan lang ako sa kinakatayuan ko. Nanlalamig, nanginginig at unting-unting nawawasak ang loob. Umuwi agad ako mag-isa na tahimik at walang luha. Pero basang-basa ang mata ko. Pagdating ko sa bahay, nagtanong agad si ate. Oh, asan si Papa? Bakit hindi mo kasama? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko rin kinayang tumingin sa kanya. Dahil ngayong alam ko na ang lahat, hindi ko alam kung sino ako. Ang sakit lang, Sir Gimbal. Ang bigat at ang dami kong tanong sa sarili ko. Kung hindi ako anak nila, sino ako at bakit ako tinuring na salot kahit wala naman akong ginagawang mali? Kinaumagahan, gising pa rin ang isip ko. Hindi ko maalis sa utak ko ang mga pangalang binanggit ni Papa habang nagiinuman sila. Elias, Leia. Sa isip-isip ko, Sir Gimbal, parang may gumuhit na koneksyon sa isipan ko. Naalala ko tuloy si Tita Leia na minsang dumalaw sa bahay noon na may dalang pasalubong at binigyan na din ako ng candy, tsokolate at damit. Masaya ako noon hanggang sa kinuha ni Papa yung binigay sa akin. Hindi yan para sa'yo. Para yan kay Hubert. Ang bata ko pa noon. Pero ramdam ko nang may mali. Punta ako sa kusina, kung saan nandoon si Mama at bigla ko siyang tinanong. Ma, nasan po si Tita Leia? Napakunot ang noo niya. Nag-iba ang tono. Bakit mo naman tinatanong? Nasa Maynila na raw si Tita Leia mo. Wala na kaming komunikasyon. Pero doon ko na hindi napigilang ilabas ang lahat. Huminga ako ng malalim at inamin ko. Ma, ampun lang ako, di ba? Palagi naman pong sinasabi ni Papa. Pero ngayon lang po ako naniniwala. Kasi mismong tenga ko na ang nakarinig. Mismong mata ko na ang nakakita ng katotohanan. Sumunod na tanong ko. Halos pabulong na. Parang tinik sa lalamunan ko. Saang Maynila po nakatira si Tita Leia? Ang totoong magulang ko. Bakit po ako pinaampon? Anong dahilan? May pamilya naman pala siya. May asawa at mga anak. Bakit ako lang ang napalayo sa kanila? Hindi niya sinagot ang mga tanong ko pero ilang saglit lang. Lumapit siya at binigay niya sa akin ang isang papel.
na may nakasulat na address. Hindi siya nagsalita pero sapat na ang papel na yon, Sir Gimbal, para patunayan na hindi lang pala ito kwento kundi ito ang buhay ko. Kaya kailangan ko munang mag-ipon para sa pamasahe at ekstrang pera ko papunta sa Maynila. Mahal din kasi ang pamasahe at sasakay pa ng barko o eroplano para makarating doon. Dahil gusto kong makapag-ipon, nagdoble kayod ako. Araw-gabi akong nasa labas. Halos hindi na ako nakakauwi sa bahay. Isang gabi, umuwi ako ng pagod na pagod. Wala pa akong tulog. Galing sa mahabang oras ng trabaho. Pagbukas ko ng pinto, galit na galit si Papa. Wala akong inasahan. Pero bigla niya akong sinapak sa muka. Sa sobrang gulat at sa sobrang sakit ng pagkakasapak niya, napasuntok ako pabalik. Oo, tama po kayo, Sir Gimbal. Napuno na po ako. Sa sobrang galit ko, sinuntok ko ulit siya at sinuntok din niya ako. Bumagsak ako sa sahig. Habang namumula ang pisngi ko, pasigaw akong sumagot. Ano po bang problema niyo sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Kakatapos ko lang magtrabaho. Gusto ko lang naman sana na makapagpahinga. Wala pa po akong tulog, Papa. Pero ang sagot niya, mas masakit pa sa sapak, Sir Gimbal. Problema? Ikaw ang problema. Salot na ampun ka sa lipunan. Lumayas ka dito. Bakit nandito ka pa hindi ka naman parte ng pamilya? Wala kang kwenta. Nagtatrabaho ka pero hindi ka nagbibigay ng pera dito sa bahay. Aalis na ako dito. Pagod na ako at hindi ko na kaya ang obligasyon. Hindi niyo naman ako anak, di ba? Dapat nga noon pa lang, hindi niyo na ako tinanggap para hindi na ako lumaki ng ganito. Walang karapatan. Hindi nakapag-aral. Maagang nagtrabaho para sumalo ng gastusin sa bahay na hindi ko naman tunay na tahanan. Hawak ko ang bag ko. Namumugto ang mga mata. Umiiyak habang binibitawan ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Kung ayaw niyo sa akin, sana binalik niyo na lang ako sa totoo kong ina. Bigla niya akong sinuntok ulit at napasandal ako sa pader na nangingini. At sa huling pagkakataon, narinig ko mula sa kanya ang mga salitang hindi ko na makakalimutan. Wala kang utang na loob. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin at sa bahay na to. Tandaan mo, wala kang kwenta. Salot ka. Tumalikod siya at umalis. Umalis na rin ako. At sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, kinuha ko na ang ilang damit ko at nagdesisyong lumuwas papuntang Maynila. Sir Gimbal, hindi na po ako nagpaalam sa kanila. Alam ko pong kukulangin ako sa gastusin. Pero hindi ko na po yun inisip. Ang tanging laman lang ng isip ko noon ay ang makalayo at hanapin ang mga totoo kong pamilya. Pagdating ko sa Maynila, kaunti na lang ang natira sa pera ko. Yung double job ng ilang linggo. Sapat lang pala iyon para sa pamasahe at hindi para sa lahat ng kailangan ko. Gutom na ako. Pero tiniis ko. Dahil ang natitirang pera ko, itinabi ko para sa pamasahe papuntang Pasig na kung saan nandoon nakatira ang sinasabi nilang tunay kong mga magulang. Pagkarating ko sa lugar, hinanap ko ang address na binigay sa akin ni Mama. Nagtanong-tanong ako sa mga taong nasa paligid. Kahit halos manginig na ako sa kaba. Lumapit ako sa isang matandang babae na nakaupo sa labas ng tindahan. Pwede po bang magtanong? Saan po ba ang bahay nila Elias at Leia? Si Elias. Pasok ka dyan at sa kaliwa may makikita kang bakery. Sa tapat ng bakery, may lumang sasakyang nakapark na sirang-sira na. Doon na ang bahay nila. Sagot ng matanda habang itinuturo ang direksyon. Nagpasalamat ako at dahan-dahan pumasok sa makipot na daan. Tama nga siya.
Nandoon ang bakery at sa tapat nito ay isang lumang sasakyan. Halos kalawangin at tagpi-tagpi na sa likod nito. Naroon ang bahay na 2 palapag. Yung itaas, yari sa kahoy na medyo kupas na, habang ang ibaba ay sementong halatang hindi pa tapos. Nakalabas ang bakal sa gilid at may mga palitada pa. Sa kabuuan, parang bahay na maraming istoryang itinatago. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatalikod na lang at uuwi. Pero nandito na ako kaya wala nang atrasan. Tumapak ako palapit at biglang may lumabas na babae mula sa loob. Bata pa siya. Siguro nasa 10 years old sa kutob ko. Isa siya sa mga anak nila. Diyan po ba nakatira si Lea Sarmiento? Tanong ko habang pilit kong tinatago ang kaba sa boses ko. Opo, si Mama. Nandyan po siya. Wait lang po, tatawagin ko. Sagot niya at agad pumasok. Ma, may naghahanap po sa inyo. Dalian niyo po, kasi po papasok na po ako. Sigaw niya sa loob. Pero imbis na si Mama agad ang lumabas, isang may edad na lalaking matangkad at matipuno. Sino ka ba? At bakit mo hinahanap ang asawa ko? Tanong niya sa akin. Malamig ang tono at para bang susunggaban ako anumang sandali. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero hindi pa man ako nakakasagot, may lumabas na isa pang babae. Mula sa likod niya, si Lea, ang tunay kong ina. Pagkakita ko sa kanya, hindi ko na napagilan ang sarili kong kausapin siya. Mama? Yun lang ang nasambit ng bibig ko habang tumutulo ang luha ko. Siya naman ay halatang nagulat. Parang kilalang kilala niya ako ngunit may takot at alinlangan sa kanyang mga mata. Gusto niya akong yakapin. Ramdam ko pero may pumipigil sa kanya. At tumingin siya sa kaliwat kanan kung may mga tao at pinapasok ako sa kanilang bahay. Biglang nagsalita ang lalaki. Lea, ano bang pinagsasasabi ng lalaking to? Sigaw ng lalaki kay Mama at tumingin sa akin. Tumingin ako sa kanya at kahit nanginginig ang tuhod ko sa takot, buo ang loob kong magsalita. Papa, bulong ko habang lumuluha. Anong papa? Hindi kita maintindihan. Lea, sino ba to? At bakit ka tinatawag na mama? Tila natigilan si Lea. Nanginginig ang labi at sa saglit na napalingon sa akin si Lea. Hindi ko alam. Hindi ko siya Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil naputol ko na siya. Hindi ko na kinaya, Sir Gimbal. Kaya sumabog na ang lahat ng kinikimkim kong sakit. Mama, Papa, bakit niyo po ako pinampun sa kapatid niyo? Bakit ako lang po ang napalayo sa mga kapatid ko? Bakit hinayaan niyo akong lumaki na hindi ko man lang kayo nakikilala? Alam niyo ba kung anong klaseng buhay ang naranasan ko sa kanila? Nanginginig ang boses ko habang lumuluha. Halos hindi ako makahinga sa bigat ng damdamin. Wala akong boses doon. Lumaki ako na parang alipin. Ako ang tagaigib, tagalaba, tagalinis. Ni hindi na nila ako pinag-aral. Mama, Papa, wala akong karapatan. Lahat ng pagkatao ko nawasak sa mga kamay ng pinili niyong pamilyang ipagkatiwala ako. Tumingin sa akin si Mama. Nanggigilid ang luha niya. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang sumigaw si Papa. Lea! Sino ang batang ito? Ipaliwanag mo sa akin. Kitang-kita ko ang pagkalito sa mukha ni Papa na parang gusto niyang umamin pero hindi niya magawa. Hindi po ako magkakamali. Ito na po ang address na binigay ni Tita Marisa. Kayo po ang nagpaampun sa akin, di ba?
Hindi ba, Mama? Sabihin niyo po sa akin ang buong katotohanan. Tumayo si Papa at sinampal si Mama at mabilis akong sumugod papunta sa kanya at hinawakan siya. Bakit niyo po sinaktan si Mama, Papa? Mahinahon pero puno ng luha ang boses ko. Huwag kang makialam. Umalis ka dito kung ayaw mong madamay ka at huwag mo akong tawagin Papa. Dahil hindi kita anak. Napatigil ako at napatulala na parang bumalik lahat ng sakit na iniwan ko sa probinsya. Pareho lang pala. Maging dito, wala akong puwang. Leia, tinatanong kita. Anak mo ba yan sa labas? Anong mga pinagsasasabi niya? At pati si Marisa ay kilala niya. Sagot! Anak mo ba yan? Hindi ko alam. Sagot niya kay Papa habang nanginginig. Kinakabahan at tila naluluha na. Ang sakit isipin na mismong ina ko. Hindi ako binigyan ng pagkakataon na matawag siyang ina. Pero noong sinabi niya yon, mas lalo lang nainis si Papa. Kita sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkadismaya sa sagot ni Mama. Kaya sinampal niya ulit ito. Doon ko naramdaman ng takot kay Papa at awa kay Mama na may pasana sa muka. Ayaw mo talagang umamin. Tatanungin ulit kita. Kaya sagutin mo ako ng diretso. Sino yung batang yan? At gano'n na lang makapagsalita. Parang kilala ka niya at may lakas ng loob na sabihin tayo ang mga magulang niya. Sumagot ka, Leia. Biglang lumapit si Mama kay Papa. Dahan-dahan at pinilit kumalma habang pigil ang luha. Hanggang sa tuluyan siyang umiyak sa gimbal. Alam kong ito na. Ito na ang tamang oras para malaman ko ang totoo. Na aaminin niyang anak niya ako. Na magkakaroon ako ng bagong pag-asa na makapiling ang totoo kong pamilya. Hindi ko siya anak. Maniwala ka sa akin, Ilyas. Walang inang iiwan ang anak niya at walang inang ipapamigay lang basta-basta ang anak niya. Sir Gimbal, hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit parang may mali? Bakit parang niloloko ako ng tadhana? Hanggang kailan ko malalaman ang katotohanan? Sino ba talaga ang totoo kong pamilya? Ang dami kong tanong. Bakit ganito kahirap ang daan patungo sa simpleng kasagutan? Katotohanan lang ang gusto ko. Pero bakit ang hirap makuha? Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa inaasahan ko na sila talaga ang pamilya ko. Muli akong tinignan ni Mama. Ngunit mali pala, Sir Gimbal. Hindi ko na alam kung paano siya tatawagin. Lalo na't hindi naman niya ako anak. Ni hindi niya ako kadugo. Mas lalo akong kinabahan nang lumapit siya sa akin kaya pinunasan ko ang luha ko gamit ang laylayan ng damit ko. Totoo nga na pinamigay kita kay Marisa. Totoong kilala kita pero hindi kita anak. Gulong-gulo lang ang isip ko ng araw na yun kaya wala akong nagawa kundi ipamigay ka. Takot akong ipakita sa asawa ko na baka isipin niyang anak kita. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Gimbal. Totoo, hindi niya nga ako anak. Ang sakit. Hindi ko malaman-laman ang buong katotohanan. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Kung hindi po kayong magulang ko, sino? Sino po sila? Nasaan po sila? Bumuntong hininga siya. Kita ko sa mukha niya ang lalim ng iniisip. Parang binabalikan ang matagal ng alaala. Isa sa mga kasamahan ko noong nasa Qatar pa ako. Isa rin siyang OFW tulad ko. Namatay siya sa 3 linggo matapos kanyang isilang dito sa Pilipinas. Ang ama mo, hindi niya nabanggit sa akin. Hindi siya masalitang tao lalo na noong nasa abroad kami. Matagal niyang itinago ang pagbubuntis niya
kasi bawal talaga sa amin doon. Sa lahat ng narinig ko, napaiyak na naman ako. Ngayong alam ko na ang katotohanan. Pakiramdam ko, wala na akong karapatang manatili pa rito. Kaya tumalikod ako habang umiiyak. Palabas na ng bahay pero bigla niyang niyakap ako. Tama, Sir Gimbal. Niyakap ako ng akala kong ina ko. Sorry, pasensya ka na. Sambit niya habang yakap ako ng mahigpit. Nagsasorry ba siya sa katotohanang sinabi niya? O dahil alam niyang umasa akong siya ang ina ko? Pero sa gitna ng lahat ng iyon, hindi ko namalayang niyakap ko rin siya. Ramdam ko, Sir Gimbal, na iba ang yakap na yon. Ang gaan sa pakiramdam. O baka ngayon ko lang naranasan yon. Dahil kahit kailan, hindi ako niyakap ng taong kumupkup sa akin sa probinsya. Binitawan ko siya. Lumayo ako ng kaunti at bigla kong sinabi, aalis na po ako. Salamat po sa pagbibigay ng totoong impormasyon tungkol sa magulang ko. Ngayon, alam ko na. Masaya na ako sa nalaman kong ito. Maraming salamat po. Pero ang totoo, Sir Gimbal, hindi ako masaya na ang bigat pa rin sa pakiramdam. Nahihiya ako sa kanila sa pagkakamali kong inakalang sila ang pamilya ko. Pero kung hindi ko ito ginawa, hindi ko sana nalaman ang totoo. Ngayon, iniisip ko, saan ako uuwi? Wala na akong babalikan sa probinsya. Alam ko nang wala ka nang uuwihan. Hindi dahil alam mo na ang totoo, kundi dahil sa masasakit mong naranasan sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Halika, dito ka na muna sa pamamahay ko. Dito ka na tumira. Nagulat at napabuntong hininga ko. Wala na akong choice at wala rin naman akong tirahan. Ayoko na magpa-choosy pa, Sir Gimbal. Ito na ang pagkakataon ko na kahit hindi ko man nakilala ang tunay kong mga magulang, may kusang loob na nag-alok ng tahanan, ngunit biglang lumapit ang asawa niya. Nahihibang ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Patitirahin mo ang batang hindi mo naman nakasama kahit isang araw. Idadagdag mo pa sa mga palamunin dito sa bahay. Naaawa ko sa kanya. Wala siyang matutuluyan. At alam kong mabait siya. Tatlo lang naman tayo dito sa bahay. Ikaw, ako at si Eliza. Si Richard at Rachel may sarili ng pamilya. At si Adrian, nasa Cebu na. Pwede naman natin siyang kupkupin, Elias. Eliza, siya pala yung nakausap ko kanina at 4 pa lang ang anak nila. Hindi ko inaasahang kukupkupin nila ako na kahit pansamantalang tirahan lang. Sapat na sa akin pero kita ko sa mukha ni Elias ang pagtutol. Galit na galit siyang umalis. Noong paalis na rin sana ako, bigla niyang hinawakan ang kamay ko at sinabi, hindi naman niya ako pinilit kaya pwede ka dito. Magmula ngayon, parte ka na ng pamilya. At hayaan mo na ang asawa ko, ganun lang talaga siya pero mabait yan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya, malungkot. Basta sa wakas, at tinanggap nila ako. Ngayon ko lang ulit napansin ang pasa sa mukha niya. Pasensya na po at dahil po sa akin, nasaktan po kayo. Okay lang to, iho. Sanay na ako, wala na to sa akin. Halika na sa kusina at kumain ka. Natuwa ako sa sinabi niya at nakakatawa man, Sir Gimbal. Pero gutom na ako. Wala pa akong kain mula nang dumating ako sa Maynila. Pero sa kabila ng lahat, nalungkot ako sa sinabi niyang sanay na siya. Na ibig sabihin, hindi lang isang beses siyang sinasaktan. Sir Gimbal, okay naman po ang pagtrato sa akin ni na Tita Leia at ng bunsong anak niya na si Eliza.
tinuring nga niya akong totoong kuya. Nga pala, ako po ang hatid sundo niya sa eskwelahan nila. At nakahanap na rin po ako ng trabaho at naging construction worker po ako. Malapit din sa paaralan na pinapasukan ni Elisa. At sa trabaho sa Gimbal, marami na rin akong naging kaibigan. Mahigit 1 taon na rin ang lumipas mula noong tinanggap nila ako. Pero ang asawa ni Tita Lea na palagi, ang mga tingin niya sa akin ay malagkit, may halong lagkit. Nasaksihan ko rin ang paulit-ulit niyang pananakit sa asawa niya. Pero hindi niya ako sinasaktan, na hindi tulad ng nararanasan ko sa probinsya. At ngayon, nandito na ako sa Maynila. Pilit kong kinakalimutan ang nangyari. Ayoko nang balikan ang nakaraan at gusto ko na lang magsimulang ulit. Nakakausap ko rin sina kuya at si ate sa tuwing bumibisita sila rito. Mababait naman sila sa akin. At doon napagtanto ko na swerte ako sa pamilyang ito. Pero may isang araw na hindi ko makakalimutan. Ang araw ng Pasko. Kung kailan ramdam ko na tinanggap na nila ako. Totoong tinanggap. Maliban sa isa. Isa na sa tingin ko ay hanggang ngayon, ayaw pa rin sa akin. Pero sa araw na ito, itinuring nila akong parang tunay na anak. Magmula ngayon, mama na ang itatawag mo sa akin. Napapansin ko kasi na nahihiya kang tawagin akong mama. Pero ngayon huwag ka nang mahiya. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, anak. Pamilya mo na kami at andito kami para sa iyo. Nagulat ako sa sinabi niya sa Gimbal na tinawag niya akong anak. Laking pasasalamat ko sa pamilyang ito dahil binago nila ang buhay kong akala ko'y hanggang dusa na lang. Ngayon, sila na ang buhay ko. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ko. Sila ang naging regalo ko ngayong Pasko. At si Papa, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawaging Papa. Pero siguro, hindi siya magagalit kung tatawagin ko siyang ganon. Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Salamat din po sa inyo dahil tinanggap niyo po ako. Salamat po, Papa. Nagulat siya. Iba ang tingin niya na parang gusto niya akong lamunin ng buo at bigla siyang nagsalita. Hindi ka makakasigurado. Po, tanong ko na walang ideya kung anong ibig niyang sabihin at sabay talikod na siya. Dumating ang bagong taon. Akala ko bagong pag-asa. Pero hindi ko inaasahan. Bagong problema pala. Unti-unting nagbago ang trato ni Papa sa akin. Palagi siyang galit sa amin. Huwag niyo pong sigawan ng mga bata. Wala naman po silang ginagawang masama. Huwag niyo pong idamay sa galit niyo. Tumingin ako kay Papa. Matindi ang galit sa mga mata niya. Para bang gusto niya akong patayin. Sinuntok niya ako. Tama ka, Sargimba. Yun ang unang suntok niya sa akin mula nang tumira ako rito. Huwag kang makialam. Hindi naman kita anak. Pero lahat na lang pinapakilaman mo. Hindi porket tinanggap ka nila ay tatanggapin na rin kita. Ako pa rin ang masusunod dito sa bahay. Wala kang karapatang makialam dahil ni isang patak ng dugo. Wala kang nakuha sa akin. Lumapit si Mama. Galit na galit sa ginawa ni Papa at sinampal niya ito. Ano bang problema mo? Bakit pati mga bata ay pinag-iinitan mo't sinasaktan mo? Nagulat ako dahil sinampal ni Papa si Mama pabalik. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya sinuntok ko si Papa. Hindi ko sinadya, Sargimbal. Dahil lang sa galit at takot ko nang makita kong sinaktan niya si Mama. Pero sinuntok din niya ako pabalik. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganoon si Papa. Wala naman kaming ginagawang masama.
Pero palagi na siyang lasing at nakakatakot na siya. Simula noon, nagkagulo na ang lahat. Ang dating tahimik na bahay ay napalitan ng sigawan, sumbatan at luha. Ako na lang ang naging pananggalang ni Elisa na palagi siyang pinag-iinitan ni Papa. Kaya ako ang nagtanggol at madalas na kaming mag-away ni Papa. Hindi lang kami basta sigawan, kundi may pisikal na pananakit. Paulit-ulit na nangyari. Araw-araw ganon sa gimbal at hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa unti-unting lumamig ang ulo niya kay Mama at kay Elisa. Pero sa akin lalong uminit at sa akin binubuhos ang lahat ng galit niya. Hanggang sa isang araw, napagod na ako kaya hindi ako umuwi ng 1 linggo. Nagpaalam akong nasa kaibigan ko lamang ako sa kabilang barangay nung tumawag si Mama. At sinabi ko naman ay ayos lang ako, huwag siyang mag-alala. Kasi nandito ako sa bahay nila Dante, ang kaibigan ko na nakilala ko sa trabaho. Nang mahigit 1 linggo na ako sa bahay ng kaibigan ko, napansin ko ang isang maliit at lumang bahay sa tabi mismo ng bahay nila. Madilim ito. Parang luma na ang bubong at tila may bumabalot na malamig na presensya. Gabi iyon at walang ilaw sa loob. At ni kaunting anino ay wala akong makita. Parang buhay ang dilim na bumabalot sa bahay. Kaya hindi na ako nakatiis at tinanong ko si Dante. Pre, ilang araw na akong nandito pero ngayon ko lang napansin yung lumang bahay na yan. May nakatira ba dyan? Oo, may nakatira dyan. Asawa yun ng tito ko pero hindi na siya lumalabas simula nung mamatay si tito. Wala ring nakakarinig ng boses niya. Parang multo na lang siya sa lugar na yan. Ang sabi nga ng matatanda, mangkukulam daw siya. Uy pre, naniniwala ka pa rin sa mga mangkukulam na yan? Pag nagkakasakit ka, sakit lang yun. Hindi naman kulam. Gawa-gawa lang nila yan, pre. Pre, seryoso ako dito sa lugar namin. Hindi lang basta chismis yan. Marami na raw siyang napatay. May mga sinumpa pa siya. Hindi na nakalakad pero hindi siya masisi. Dahil napag-uutusan lang naman daw siya. Nagsimula yung lahat nung namatay ang asawa niya pero marami namang pumupunta dyan at buhay pa rin silang nakakalabas pre. Os, sige nga, ipapakulam kita para maniwala ka. Pre, huwag kang ganyan. Biyernes ngayon. Sabi nila tuwing Martes at Biyernes, malakas ang pandinig nila. Kahit iniisip mo lang, naririnig nila kaya huwag mong hahamunin yan. Minsan kahit hindi mo sinasadya, kinukuha nila yan bilang imbitasyon. Biglang umihip ang malamig na hangin at tumigil ang tawanan namin. Nang biglang kumalabog ang pinto sa lumang bahay. Kahit walang hangin kaya napatingin kami pareho. Tumahimik ang paligid at tumakbo na lang kami papasok ng kwarto ni Dante at sa bahiga. Pilit naming pinatulog ang sarili. Pero kahit nakapikit, parang may matang nakatitig mula sa labas. Kinaumagahan, masakit ang buong katawan ko pero kahit ganoon ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa trabaho. Nang oras na ng pananghalian ay nakita ko si Elisa. Lumapit ako sa kanya at napansin kong may malungkot sa mga mata niya. Kaya agad ko siyang tinanong. Elisa, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? At bakit parang ang lungkot-lungkot mo? May problema ka ba? Wala po kuya. Namimiss lang po kita. Ilang araw na po kasi kayong hindi umuwi. Bakit po? Ayaw niyo na po bang umuwi sa bahay natin? Malungkot na yung sabi na parang sinasadyang paiyakin ako. Bunso, gusto kong umuwi pero huwag muna ngayon. Lalo na't hindi kami okay ni Papa.
Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo, uuwi ako. Bigla siyang umiti mula sa lungkot ay naging masigla ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, umuwi na rin ako. Sakto, half day lang sa trabaho kaya maaga akong nakarating. Pero pagpasok ko sa bahay, si Papa lang ang nandoon. Pero hindi pa man ako nakakarating sa pintuan, lumapit na agad si Papa. Galit na naman ang mukha niya. Bakit ka nandito? May lakas ka pa talagang bumalik dito. Payapa na ang buhay na to. Simula nung umalis ka. Wala na ang salot. Salot? Sargimbal. Ang salitang yun ang sumabog sa tenga ko. Hindi ako salot. Papa, kung ayaw nyo para sa akin, pwede naman akong umalis pero kung wala kayong magandang sasabihin, mas mabuti pang huwag nyo na po akong kausapin. Natrigger ata siya sa sinabi ko. Ilang minuto siyang natahimik. Paalis na sana ako pero bigla niyang sinuntok ang muka ko. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Paulit-ulit na lang. Sa probinsya man o sa Maynila ay parang pareho lang. Baka ito na nga ang kapalaran ko. Tumayo ako. Dapat talikuran ko siya pero hindi ko na kinaya at sumabog na rin ako. Kaya pinagsusuntok ko rin siya. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 4 na suntok. Sargimbal, gusto ko lang sana ang respetuhin ako. Gusto ko lang sanang maramdaman na may halaga rin ako. Pero yun ang bungad na dumating sa akin. Nagsuntukan kami. Wala na kaming pakialam. Pareho kaming may pasa sa mukha hanggang sa biglang dumating si Mama. Umawat siya pero hindi si Papa ang pinuntahan niya kung hindi ako. Okay ka lang ba anak? Halika, gamutin natin ang mga sugat mo. At ikaw, Elias, ilang beses ko na sinabi sa'yo na huwag mong sasaktan ng mga anak ko. Wala kang karapatang saktan siya. Kung tutuusin, mas may kwenta pa siya dito sa bahay. Samantalang ikaw, ni minsan wala akong nakitang galing sa iyong kahit isang kusing para sa pagkain o baon ng mga bata. Iba si Mama ngayon. Matapang siya. Wala na siyang takot sa mukha niya na para ba siyang leon na ipinagtatanggol. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Bahay ko to. At bakit siya pa ang kinakampihan mo? Hindi mo naman talaga anak yan. Isa lang siyang ampon. Ampon na salot dito sa pamamahay ko. Sargimbal, okay lang pong matawag na ampon. Huwag lang salot. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako gano'n. Gusto kong sumigaw. Gumanti pero pinili ko na lang ang katahimikan. Iniwan ko silang 2 at pumasok sa kwarto at doon sa loob. Hindi ko na napigilan pa ang luha ko. Kalalaki kong tao pero parang babae ako kung humagulhol. Hawak ang kumot. Kumakapit sa unan habang unti-unting natudurog ang puso ko. Bakit palagi na lang ganito? Kailan ba ako makakaalis sa sitwasyong paulit-ulit na lang? Pagod na ako. Pagod na ako, Sargimbal. Kaya isang desisyon ang pumasok sa isip ko na tapusin ang lahat. Wala na akong ibang naisip kundi magpakamatay. Wala ako sa sarili nung mga oras na yun. Lumabas ako ng bahay at nasa labas si Mama. Pero hindi ko pa siya tinignan. Ni hindi ko na siya kinausap. Dire-diretso akong naglakad. Hanggang marating ko ang isang tulay. Umiiyak ako at nanginginig. Sumabog ang dibdib ko sa galit. Wala naman akong silbi. Ni tunay kong pamilya, hindi ko na nakita. Yung mga taong kumupkup sa akin, hindi pa rin ako tinanggap ng buo. Pagod na ako. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko.
At sa oras na tatalo na sana ako, biglang may humawak sa akin. Si Mama. Umiiyak din siya. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang takot siyang mawala ako. Tahan na anak. Alam kong pagod ka na. Alam kong ang bigat-bigat ng dinadala mo pero gusto kong malaman mo na huwag kang manatili sa isang taong ayaw sa'yo. Manatili ka sa mga taong tanggap ka. Kung hindi ka matanggap ng papa mo, nandito ako. Nandito kaming lahat sa paligid mo na nagmamahal sa'yo. Sargimbal, parang biglang lumiwanag ang mundo ko. Tama nga si Mama na bakit ko nga ba ipipilit ang sarili ko sa taong hindi ako kayang tanggapin. Marami palang taong handang yakapin ako at pwede kong tawaging pamilya. Niyakap ko si Mama pabalik at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa habang yakap-yakap niya ako. May sinasabi siya na hindi ko kailanman makakalimutan. Anak, nagkamali ako ng desisyon. Masakit sa akin na itago ang katotohanan. Na ang katotohanan na dapat noon pa lang ay alam mo na. Anak, hindi pa patay ang tunay mong ina. Biglang nanlamig ang mga kamay ko. Parang nilulod sa sariling luha ko. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Galit o tuwa. Hindi ko po kayo maintindihan, Ma. Hindi ko alam kung sino. Pasensya ka na anak. Patawarin mo ako dahil sa akin. Pinagkaitan kita ng mundo na karapatan mong maranasan kung paano mahalin ang tunay na mga magulang. Akala ko noon tama ang ginawa ko pero maling-mali pala ako anak. Ako ang tunay mong ina. Parang may pumutok sa loob ko at nanginginig ang mga tuhod ko. Gusto kong sumigaw. Wala akong boses at hindi ako makahinga. Ako ang dahilan kung bakit nasaktan ka. Ako ang nagsabing walang inang kayang iwanan ng anak. Pero ako rin pala ang inang yun. Anak, niloko kita. Hindi kita pinaglaban. Takot akong malaman ng asawa ko noon na may anak akong iba. Takot akong iwan niya kami ng mga anak namin kaya ikaw ang sinuko ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa Sargimbal. Ano po bang ibig sabihin niyo, Mama? Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin ang lahat? Gulong-gulo na po ako. Habang sinasabi ko yun, ramdam ko ang tumutulo na ang luha niya. Hindi alam ng asawa ko. Buntis akong umuwi dito sa Pilipinas. Nakitira ako sa kaibigan kong si Maribel sa probinsya niya para itago ang pagbubuntis ko. Wala na akong matakbuhan. Hindi kita kayang ipalaglag, anak. Pero wala pa rin akong lakas ng loob na alagaan ka. Humagulhol si Mama. Nakikita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi. Ang totoo mong ama ay ang amo ko sa Qatar. Anak, ginahasa niya ako. Wala akong laban. Pinagsamantalahan niya ang kahinaan ko. Kapalit ng pananahimik ko. Binigyan niya ako ng pera. Tinanggap ko dahil sa panahong iyon, nasa ospital si Adrian. Kailangan namin ng pera. Sargimbal, para akong sinampal ng mundo. Umiikot ang paligid ko. Parang gusto kong tumakbo pero hindi makagalaw ang mga paa ko. Sobrang sakit pero ang katawan ko. Kusa siyang lumapit sa akin at niyakap ko si Mama ng mahigpit. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Siya na lang ang meron ako. Kahit anong sakit, kahit anong baho ng nakaraan, ina ko pa rin siya. At sa lahat ng pinagsisinungalingan niya,
pinili kong paniwalaan ang yakap niya, ang pag-iyak niya at ang sakit na matagal na naming kinikimkim. Hindi po ako galit sa inyo, Mama. Masaya po ako kasi kahit masakit, nalaman ko na rin ang katotohanan. Wala na pong kulang. Lahat ng tanong ko ay nasagot na. Alam ko pong mahirap ang pinagdaanan nyo pero kayo rin po. Kayo rin po ang nasasaktan. Sir Gimbala, ang araw na yon, hindi ko makakalimutan. Sobrang daming emosyon. Parang binuksan ang sugat na matagal ng pilit tinatakpan. Ngayon, masasabi ko na kilala ko na ang totoo kong ina. At matagal na pala kaming magkasama nang hindi ko alam. Sir Gimbala, ito na siguro ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Pero ito rin ang araw na masasabi kong pinakamasaya. Hindi alam ni Papa ang totoo, kaya lihim naming itinago ni Mama ang lahat. April 27, 2017 at natatandaan ko pa. Birthday ni Mama pero mas tumatak sa akin ang araw na iyon. Bilang araw na dinala siya sa ospital, nalaman namin na may brain aneurysm si Mama. Sa tingin namin noon malakas siya. Wala siyang nararamdamang kakaiba. Pero hindi namin alam, may pumutok na pala na ugat sa utak niya. Bago siya tuluyang nawala, tumingin siya sa akin at ang huli niyang sinabi, "Anak, mahal kita." Yan ang huli niyang salita bago siya nawala ng hininga. Ilang araw na mula noong nawala si Mama. Ang natira na lang sa akin ay si Elisa, si Papa. Ilang araw nang tahimik, hindi makakain, hindi makausap. Halatang sobrang lungkot. Akala ko bumait na siya, na baka sa pagkawala ni Mama ay magbago na siya. Pero nagkamali ako. Lumipas ang ilang araw at halos gabi-gabi na siyang lasing. Hanggang isang araw, lumapit siya sa akin. Galit na galit. Ibang klaseng galit ito, Sir Gimbal. Galit na may kasamang pananakot. Hindi lang ako, pati na rin si Elisa at maging ang mga kapitbahay. "Lumayas ka na dito sa pamamahay ko. Wala na ang mama mo. Bakit ka pa nandito? Wala na ang totoo mong ina. Inamin sa akin ni Leia ang lahat bago siya mawala." Nagulat ako. Alam na pala niya ang lahat pero mas nagulat ako sa sumunod niyang ginawa ay pinagsusuntok niya ako ng paulit-ulit. Wala akong laban, Sir Gimbal. Mas malakas siya at ako'y nanghihina. Lalo't sariwa pa ang sakit ng pagkawala ni Mama. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nawala ang asawa ko. Sana hindi ka na nabuhay. Salot ka. Pinatay mo ang asawa ko. Kaya papatayin din kita." Galit na galit siya. Pumunta sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Sa sobrang takot ko, dali-dali akong lumabas ng bahay habang hawak ang pisngi ko na puno ng sugat. Sir Gimbal, hindi ko maintindihan kung bakit ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Mama. Wala naman akong ginagawang masama. Pumunta ako kina Dante. Doon muna ako tumuloy ng isang gabi. Kinaumagahan, Sabado, umuwi ako at nandun si Elisa at si Papa. Pagkakita niya sa akin, sinuntok niya ulit ako. Sinubukan ko siyang suntukin pabalik pero mas malakas siya. Pinagsusuntok niya ako ng paulit-ulit. Hindi pa man gumagaling ang pasa ko kahapon. Nadagdagan pa ulit ngayon nang makita niyang nanghihina na ako. Kumalma siya at umalis ng bahay. Napagtanto ko, kung mananatili ako sa bahay na to, palagi na lang niya akong bubugbugin. Kaya pumunta ako sa kwarto ng kapatid kong si Elisa at nagpaalam ako.
Sabi ko, doon muna ako kila Dante at nalaman ko na mamaya ay susunduin siya ni Ate Rachel. Doon muna raw siya. Lumabas na ako at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Pero alam kong kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kasi wala na si Mama at ang tanging tahanan na meron ako, naging impyerno na. Ilang buwan na akong nakikituloy kila Dante. Half day lang ako ngayon kaya lumabas ako ng bahay. Unang bumungad sa akin ang bahay ng kapitbahay nila. Yung sinasabing mangkukulam daw. Sa totoo lang, Sir Gimbal, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Pero sa itsura ng bahay, ibang usapan na. Kalahati ng bahay ay puro kahoy. Bulok na at yung bubong, kinakalawang at parang anytime ay babagsak. Sa tabi ng bahay, may punong matanda at nakasabit doon ang punit na damit ng babae. May tuyong dugo sa laylayan. Hindi ako natakot, Sir Gimbal. Na-curious lang ako kaya lumapit ako at kumatok. Pero walang sumasagot. Bumukas ang pinto at dahan-dahan ko itong tinulak. At pagbungad ko, agad kong nakita ang isang bagay na nagpahinto ng hininga ko. Isang bungo, nakasabit sa kisame. Bungo ng kambing. Pero may itim na sinulid na nakapalupot sa sungay. Gusto ko sanang umatras pero mas nangibabaw ang tanong ko sa utak ko. Totoo ba talaga to? Kaya pumasok ako at pagpasok ko pa lang, iba na ang pakiramdam. Parang masikip ang hangin. Amoy na hindi ko maipaliwanag. Na parang sunog na buhok na nabubulok at madilim sa loob. Kahit may bintana, hindi pumapasok ang liwanag. Hapon pa lang sa labas, pero parang 11:11 na ng gabi sa loob. Habang lumalalim ako sa loob ng bahay, may narinig akong tunog. Yabag pero hindi normal. Parang hinihila ang paa. May kasamang kalampag at tunog ng bakal sa sahig. Tumigil ako at tumahimik ang paligid tapos biglang may lumitaw sa anino. Hindi ko agad nakita ang muka pero mataba ang katawan na nakayuko. Gusto ko sanang tumakbo pero nanigas ang mga tuhod ko. Para bang may malamig na kamay na humawak sa bato ko. Mas lalong dumilim ang paligid. Wala na akong naririnig kundi ang sarili kong hininga at kabog ng puso ko. Kaya kahit nanginginig ang boses ko, napilitan akong magsalita. Tao po, pasensya na po at pumasok ako. Gusto ko lang po sanang magtanong. May narinig akong kakaibang tunog na kuko na kumikiskis sa kahoy. Mabagal at parang kinakaladka. At parang galing sa ilalim ng lupa at unting-unting papalapit ito. Bakit ka narito? Gusto ka bang ialay na buhay? Napahakbang ako pa atras. Pero ang paligid, parang humigpit. Ang amoy ng insenso at bulok na dugo, humalo sa hangin. Wala akong makita kung saan galing ang boses pero ramdam ko ang presensya niya na parang mata na nakasiksik sa bawat sulok. May ideya ka ba nung nasa labas ka pa? Kaya ka pumasok. Dala mo ang pangalan. Sabihin mo sino ang gusto mong mawala. Sa halip na matakot, parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung epekto yun ng takot o ng pagkabulag sa galit. Ang tirahan niya, oo, madilim, marumi, amoy bangkay pero hindi ibig sabihin ay totoo na siyang mangkukulam, di ba? Kaya wala sa isip ko, nasambit ko ito. Gusto ko lang po sanang tanungin kung anong pwedeng dalhin o ialay dito sa inyong bahay. Mismong tao po ba ang ipupunta ko rito?
Kung gusto mong gumapang ang sakit sa kaluluwa ng taong kinamumunghian mo, dalhin mo lang ang isa sa mga yun ay ang buhok, laway o isang bagay na madalas niyang hawakan. Pero kung mas matindi ang galit mo, oo, mismo katawan niya ang alay mo rito. Sa mga sinabi niyang yon, Sir Gimbal, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako naniniwala sa kulam. Pero iba talaga kapag nandun ka na mismo. Yung boses niya ay parang hindi tao at mata niyang namumula sa dilim. Hindi ko na siya sinagot at sinabi ko na lang na babalik ako. Mabilis akong umalis. Mabuti't nakalabas pa ako ng buo. Pero habang papalayo ako, napatigil ako at lumingon doon sa bintana. Parang may sumilip na maputla pero walang mata at sobrang bilis nitong nawala. Pagbalik ko sa bahay nila Dante, tahimik ang paligid. Wala pa siya kaya naupo ako sa kusina. Hawak-hawak ko pa ang boses ng matanda sa isip ko. Galit ako sa papa ko pero kaya ko ba talaga siyang ialay? Ang bigat nun. Paano ko naman siya dadalhin dun? Pero sa isip ko, kung totoo nga, baka sapat na ang buhok niya. Martes ng hapon, umuwi ako sa bahay. Sakto nandoon si Papa na tulog sa sopa. Lasing. Dumiretso ako sa kwarto. Kinuha ko ang mga gamit ko pero bago ako lumabas, naalala ko ang buhok. Tahimik akong lumapit sa kanya at nanginginig na kumuha ng 3 pirasong buhok niya. Pagbalik ko sa bahay nila Dante, nakita ko siyang kumakain. Pre, totoo ba ang kulam? Ang asawa ng tito mo? Biglang tumigil si Dante. Naisukan niya ang kanin sa bibig niya. Paglingon niya sa akin, parang namumutla siya. Anong sabi mo, pre? Martes ngayon at bakit mo binabanggit yan? Huwag dito, huwag ngayon. Biglang umiba ang ihip ng hangin. 5:00 pa lang pero parang gabi na. Yung liwanag sa labas, unti-unting nawala. Pareho kaming kinalabutan. Pre, hindi ka ba nakakapasok sa bahay na yon? May bayad ba pag may pinakulam ka? Hindi pa pre, bakit? May ipapakulam ka ba? Huy Jason, seryoso ka ba? Huwag mo akong idadamay dyan ha. Ang sabi, may bayad kung matindi ang gusto mong ipagawa. Buhay ang kapalit pero kung simple lang, kahit anong ilagay mo, tatanggapin niya. Wala pre, parang imposible naman. Wala pa naman akong nakitang namatay dahil sa kulam. Kinagabihan, nagpaalam ako kay Dante. Ang sabi ko, dyan lang ako sa labas. Pero ang totoo, bitbit ko ang 3 pirasong buhok ni Papa at ang kaunting pera. Nakakatakot man, naglakas loob akong puntahan ng kapitbahay nila. Mas nakakatakot siya ngayon lalo't gabi na. Tahimik akong lumapit at dahan-dahan kong binuksan ang lumang pinto. Ang tanging ilaw ay galing sa maliit na itim na kandilang nakasindi. Walang ibang tunog kundi ang hininga ko. Sa gilid ng lumang lamesa, may napansin akong nakasabit. Isang manika na hindi ordinaryo at gawa sa buto at buhok ng tao. At ang mga mata ay mata ng pusa. Lumapit ako para tignan. Pero laking gulat ko nang biglang may nagsalita. Akalain mong sa dilim ka lalapit. Mas madali kong nababasa ang takot kapag gabi. Ibigay mo na sa akin ang buhok niya at umpisahan na natin ang ritual. Doon ko unang naramdaman ng takot, Sir Gimbal. Iba na ito at nagsisisi ako kung bakit ako pumasok. Lalo akong natakot nang malaman niyang may dala akong buhok. Kahit hindi ko pa sinasabi. Unti-unti ko nang nakukumbinsi na mangkukulam nga talaga siya.
Kaya umatras ako at sinubukang umiwas. Wala po akong dala. Uuwi na lang po ako. Humakbang ako palayo pero bigla akong nanigas. Hindi ko maigalaw ang mga binti ko at ang maliit na apoy ng kandila biglang lumaki. Nagliwanag ang paligid. At sa harap ko, nakita ng dalawang mismong mata ko ang anino ko. Gumagalaw mag-isa. Gusto kong sumigaw at tumakbo pero para akong nakabaon sa sahig. Pumikit ako. Pilit kong ginalaw ang katawan ko at nang dumilat ako, nagawa kong tumakbo palayo. Pagdating ko sa bahay nila Dante, dali-dali kong sinara ang pinto at hingal na hingal ako. Nanginginig. Safe pa rin akong nakauwi pero may isang bagay akong napansin na wala na ang buhok. Imposible. Ako lang ang humawak noon. Wala naman akong binanggit na pangalan. Hindi naman niya siguro magagamit iyon, di ba? Pagkatapos ng isang linggo, umalis na rin ako sa bahay nila Dante. Nagpakalayo-layo ako. Pumunta ako minsan sa bahay nila Ate Rachel para bisitahin si Elisa. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang bodyguard sa isang mall na may libreng tirahan. Tumagal din ako ng mahigit 1 taon dito sa Sargimbal. Taong 2019 ay nag-apply ako bilang factory worker sa South Korea. Dumaan ako sa maraming proseso at laking pasasalamat ko dahil isa ako sa mga natanggap. Ito ang pangarap ko. Baka ito na ang bagong simula. Mahirap man sa una pero tinuis ko ito hanggang sa umabot ako ng ilang taon dito at dito ko na rin nakilala ang aking asawa na si Bernadette, na dati siyang waitress, na isa ng manager ngayon sa kilalang restaurant dito. Sa abot ng makakaya namin, nakapagpatayo kami ng bahay dito sa South Korea. Akala ko huhusgahan niya ang buhay ko. Pero hindi ko inakalang pareho lang pala kami. Pareho kaming pinamigay noong sanggol pa. Hindi ko alam kung matatawag ba itong tadhana dahil pareho kami ng kapalaran. Masaya ang naging relasyon namin. Simple lang ang kasal namin at nabigyan ng 2 anak. Pagkatapos mag-pandemic, naisipan naming magbakasyon sa Pilipinas. Noong una ay hindi siya pinapayagan mag-vacation leave. Pero buti na lang at tinulungan siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ang una naming pinuntahan ay sa Pasig, kung saan doon ako tumira ng ilang taon. Sakto namang nandoon si Elisa at tuwang-tuwa siya. Dalaga na siya ngayon sa Sargimbal. Pero noong nakita niya ang mga anak ko, agad siyang nakipaglaro. Napansin kong wala si Papa. Kahit ganoon na nangyari, Papa pa rin ang tawag ko sa kanya. Kahit hindi kami magkadugo. Tinanong ko si Elisa at doon ako nagulat. Patay na po si Papa. Ilang buwan na siyang may sakit noong pinatignan namin sa doktor. Walang mahanap na sakit kaya pinaalbularyo namin. Doon namin nalaman na kinulam daw po siya. Noong una, hindi kami naniniwala. Pero ang hindi namin inaasahan, totoo pala. Kita ko sa mukha ni Elisa ang lungkot habang kinukwento niya ang nangyari. Pero ako, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng guilt sa sarili. Akala ko hindi totoo ang kulam. Akala ko Sargimbal hindi iyon natuloy. Aamin na sana ako pero bigla uling nagsalita si Elisa. Noong nalaman naming may kakaiba siyang nararamdaman, dito muna kami tumira nila Ate Rachel. Madaling araw noon, pagsapit ng 3:00, bigla siyang babangon na parang may sumasakal sa kanya. At pagkatapos noon, sumuka siya ng hindi maipaliwanag na suka. Kulay berde ang kulay. Kinaumagahan, normal naman siya pero pagsapit ng Biyernes, doon na siya napaos hanggang sa hindi na makapagsalita. Araw-araw siya binabangungot. Nagkakasugat ang katawan niya. Madalas, nahihirapan na siyang huminga. March 13,
2020, biyernes nang tuluyan siyang nawala, kuya. Sabi ng doktor, COVID daw ang kinamatay niya. Alam kong hindi COVID yun, pero wala naman kaming nagawa kasi doktor na nagsabi. Binigyan kami ng konting pera bilang tulong dahil sa pagkamatay ni Papa. Niyakap niya ako habang umiiyak. Ako pala ang may kasalanan. Kaya agad-agad kong hinanap ang bahay ng dati kong kaibigan na si Dante. Nahihirapan akong maghanap dahil nag-iba na ang itsura ng lugar. Ilang oras din bago ko nahanap ang bahay nila. Iba na ang itsura nito at wala nang nakatira. Pati ang bahay na mangkukulam, wala na rin. Mga puno na lang ang natira. Sir Gimbal, hindi ko akalain na totoo pala ang kulam. Na ako pala ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Ako pala ang dahilan ng pagkamatay niya kaya napagdesisyonan ko na ilihim na lang ito. Walang nakakaalam kahit ang asawa ko. Hindi niya alam. Bumalik ako sa bahay na parang walang nangyari. Bala ko kunin si Elisa papuntang South Korea at doon na siya mag-aaral. Pumayag naman siya, pati na sina Ate Rachel at mga kapatid niya. Ngayon, Sir Gimbal, ngayong taon lang, naaprubahan ang pagpunta ni Elisa dito sa South Korea. Sa ngayon ay masaya naman ang aking buhay at kasama ang aking asawa, mga anak at si Elisa. Ang lihim ko, muli ko nang tinabunan at kinalimutan. Pero bago magtapos ang kwentong ito, Sir Gimbal, opo, hindi ko inamin ang lihim ko. Pero pinagpasa Diyos ko na po ang lahat. Diyos na po ang bahala sa akin kung ano ang nararapat na kaparusahan para sa kagaya ko. Hindi ko man po ito sinabi sa pamilya ko at sa kapatid ko. Ngunit isinuko ko na po ang sarili ko sa Diyos. Siya na po ang bahala sa akin pag dumating na ang oras ko. Dito ko na po puputulin ang kwento ko, Sir Gimbal. Hanggang dito na lamang po at sana ay may mapulot kayong aral sa kwento ng buhay ko na kahit gaano kasakit, huwag na tayong gumanti dahil ang kulam kayang pumatay pero ang konsensya kaya kang patayin habang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento natin sa ngayon. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at paki-like na rin po ng video natin. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-share. Huwag nyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.